tayo po ay mag-umpisa sa ating pong gawain sa umaga na ito. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sige po, palakpakan po muna natin. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever Yung shall radyo be, nyo. Together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya. Na kami po ay pinagsipon mo sa lugar na ito upang ikaw ay amin pong pasalamatan, purihin ka sa lahat ng mabubuting bagay na iyong ginagawa sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na kami ay binibigyan mo sa araw-araw ng kalakasan, ng kalusugan. Patuloy kaming iniingatan at inililigtas. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Patuloy nawa kaming pagkaisahin ng pag-ibig at pananampalataya. Nang sa gayon, Panginoon, ang aming ginagawa sa oras na ito at aming gagawin, Panginoon, sa araw-araw ay magbigay ng kaluguran sa pangalan mo. Sa oras na ito, dalangin namin kami iyong katagpuin at ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy mo kong pagpalain. Salamat po Diyos, ito ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 So tayo po ay mawit sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, dapat masasaya ang mga anak ni Yahweh El Shaddai na nagpupuri sa Kanya.
alay ko sa'yo, Ama. Ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Amen. Palakpakan po natin ang ating praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas pagkagising sa umaga. Amen. Patuloy tayo na magpasalamat sa Kanya sa oras na ito. Alalahanin ng ating lakas ay nanggagaling sa Diyos. Alalahanin na ang ating pag-asa ay nagmumula sa Kanya. Kaya patuloy nating hilingin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tayo po ay patuloy pagkalooban ng Panginoon ng kapangyarihan upang magtagumpay sa ating buhay. O Diyos, kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. Hinihiling ang grasya mo para sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Pag-iisip sa umaga, sasabihin ng puso mo, nakakapiling ka. Maawin, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Sasabik ang puso mo, nakakapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Minsan hilan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Sasabihin ang puso mo, nakakapiling ka. Sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Hanggang sa hinggan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo.
ay nanggagaling sa'yo. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Kailangan ng papulit parangal sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, iba, palapakan ko natin ang Panginoon. Alright, pwede po muna tayo sa po. Yun, yan. Okay po. Salamat sa Panginoon, na tayo po ay pinatipon sa tahanan na ito. Pagkakataon naman sa gustong magpasalamat kay Lord, meron po ba na gustong mag-share? Ako gusto ko. Ayan, sige po. Salamat, Sir. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ilang weeks din ako hindi na dito naka-attend kasi nga laging masama yung pakiramdam ko. Kaya nung nagpunta ako sa BG, nagpa-check up ako, inabot ako ng 3 araw pabalik-balik. Kasi syempre yung laboratory ko inabot ng 3. Wala kaming pera kaya inabot ako ng 3 days doon. Pabalik-balik minsan 6 o'clock na ako nakauwi. Pinagtyagaan ko talaga para makahingi ng tulong, para maka-discount nga sa mga laboratory ko, sa ultrasound ko sa kidney. Yun, pa-thank you naman ako kay Lord kasi clear naman lahat. Sabi lang ng medyo yung uric acid ko at saka dala na daw ng tandaan. Kasi nireklamo ko, lagi ako nahihilo, masakit yung ulo ko, tapos yung katawan ko talaga laging masasakit. Mga tuhod ko, ay hindi ma'am, kasi na rin yan, na rin ang sign ng pagkaibig. Kaya yun, clear naman Mga bata. Clear naman yung kidney mo, wala na kasi nireklamo ko rin, minsan kumitiro, tapos sa likod ko, sabi ko, baka may nga ako sa kidney, sabi ko. Tapos yun, nakita ko, clear naman yung ultrasound ko, wala naman bato sa kidney ko. Sabi niya, wala ka namang clear naman kasi nagpa-blood kin din ako. Wala naman akong diabetic. Yung ko lang, uric acid ko, at saka dala lang yan ng pagkatanda mo yan. Sabi ng doktor, kaya praise God. Thank you Lord. Kaya yun kasi nga minsan si Jillian, ano ba yan? Tulog ka na lang, tulog yan, higa ka nang higa. Siyempre pag yung gusto nga ganun. Hindi ako nakakakilos kasi masamang pakiramdam ko. Praise God, pasalamat ako sa Panginoon na clear naman lahat ng laboratory ko. Salamat kay Lord. Amen. Sa Lord. Ayan. Alam natin na ang Diyos ang nagbibigay pa rin ng kalusugan, no? Ay, sige, Patuloy sige. ang pagpalain ng Panginoon. Ayan, praise the Lord. May nais pa po na mag-share. Jealousy ka. Share din daw ako. Ayun. Thank you, Lord. Pastor Rose. Sa lahat, magandang liwanag sa ating lahat. Kapatid dito man sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Talagang napakabait ng Panginoon. Basta mula sa puso mo yung pagtawag sa Kanya. Ano man yung mga problema, ano man yung mga dumarating sa araw-araw sa buhay natin, wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang siya ang lagi nating kapitan. Dahil sa Panginoon walang imposible sa Kanya. At sa akin, ipinapasalamat ko rin sa mga tao na tumulong din sa amin, lalo na ngayon, malapit na yung kanyang birthday. Kasi nitong nakaraang week, Iman, naghihingalo yung aming bigas na doon. Ngayon, magpapasalamat ako kay Sterlina dahil kahit paano nakabigay siya. At maraming salamat din sa yung social media kung minsan. Parang para sa akin yung lang ba, pang-aliw ko lang sa sarili ko. Nakita ko yung post ni Ma'am Maya, yung kapitbahay ko dyan na nagtatrabaho sa Napolcom. May 3 bigas, may grocery. Tapos ang nakalagay doon sa caption, para daw sa sa 3 pamilya na beneficiary nung mga bigas na yon. Bibiruin ko po sana siya na, ma'am, sana all. Nagkatotoo. After mga 1 hour,
Di umuulan-ulan. Maya-maya nandun siya. Rose, sabi niya ganun. Di lumabas ako. Halika, sabi niya. Papuntahin mo mga bata doon. Di, punta rin kami ng mga bata. Hindi ko alam kung ano yon. Nung pagdating doon, nagbitbit ng isang eco bag. Binigay kay Francis with yung tinapay, biskwit. Yung parang nalagyan ngayon ng pita pero mahaba. Tapos binuksan yung likod ng kotse, nakita ko yung nakapost na 3 bigas. Sabi niya kay Daniel, "O Daniel, buhatin mo to." Kaya binuhat niya, kaya tuwang-tuwa ako kasi nga, oo, kasi nga sabi ko, naiyak-iyak ako dahil sabi ko, talagang alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Basta yung taos-puso lang na pagtawag sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya kahit pa man na may mga pagkukulang rin ako kasi yung obligasyon namin, lalo na tuwing ika-6 ng gabi, hindi namin nagagawa. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na hindi niya ako pinapabayaan, pati yung pamilya ko. Kaya nawa, lahat tayo sa nararapit na kaarawan niya, nawa ay bawat isa sa atin, kahit man ganito ang nangyari sa buong mundo ngayon, na ginigising niya ang mga tao, bawat isa sa atin, patuloy pa rin tayo na kumapit sa Kanya dahil nasa Kanya lang ang lahat. Hinihintay lang niya tayo na bumalik at yumakap sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Meron pa po na nais na magpasalamat sa Panginoon. Valedictorian. Napasalamat lang yan sa Lunis pa. Tayo, ito ay kinig ng salita ng Diyos. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Kamfar Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the right, you say blessed Abraham, to the power of your hand, you turn the sea into thy hand, to the
Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, kami po sa oras na ito ay lumalapit sa inyo na may pagpapakbaba sa aming mga puso. Dumadalangin kami, Panginoon, na tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong salita. Mabuksan nawa ang aming mga pangunawa upang tumimo, Panginoon, sa aming mga puso ang iyong mga paalala. At amin po itong maisabuhay. At patuloy, Panginoon, maggamit namin ang aming buhay para parangalan ka. Sa oras na ito, dalangin namin na patuloy nawa na maghari sa aming puso ang kapanatagan, ang kapayapaan, Panginoon. At patuloy nawa sa amin, Panginoon, na maghari ang iyong pag-ibig upang anuman ang mangyari sa aming buhay ay manatili kaming sama-samang masaya na magkakasama, Panginoon, na nagpupuri sa iyo. Yes, O God. Salamat, Panginoon. Thank you. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa oras na ito. Sa ngalan ng Ama. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, so good morning po ulit, mga Morning. kapatid. At the same time, bago tayo magpatuloy, pwedeng pakihirap yung katabi siya, kapatid. Kapatid. Merry Christmas. Merry Christmas. Nako. Ano na ngayon? Anong date na? 21. 21. Days more. Ah. Ay, 4 days. Ayun na 4 po, days 4 days na na. lang. Kaya, Ay, Christmas na. Sa bagay, araw-araw naman ay Pasko. Oo, naman. Sa mga taong nagmamahal. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, pag-aralan po natin muli, pagnilayan natin ang Gospel this coming Sunday, mga kapatid, Luke chapter 2, verse 22 to 40. Ito po yung Gospel natin this coming Sunday. Luke chapter 2, verse 22 to 40. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila. Ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na nagwika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras din iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret,
Galilea, at ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka na. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, pwede na po muna tayong maupo. Salamat kay Lord. Yeah. So, Merry Christmas po muli. Merry Christmas! Amen. Kamusta na po kaya ang Pasko natin? Ano? Yaya, Ano? Ang pinakamahalaga po, hindi tayo nakakalimot na ang pinakadahilan ng Pasko ay yung naligtas tayo dahil sa Panginoon. Amen. Amen. Ano? Alam natin na medyo hindi naging maganda yung taon na ito, pero ito ay taon pa rin ng Panginoon. Amen. Tumaasa tayo na sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay patuloy niyang pagpapalain at palalakasin. Although hindi naman ipinangako ng Panginoon na dahil sa ating pananampalataya, hindi na tayo magdaranas ng dusa, kundi ang pinangako sa atin ng Panginoon, anuman ang mangyari, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Amen. Amen? So, punta po tayo sa ating gospel ko sa oras na ito. Ito po yung event na kung saan si Jesus ay idinedicate po sa templo. Amen po? No? Dinedicate po siya sa templo. At tawag po nila doon ay dedication, na kung saan ang panganay ay dapat po na mai-dedicate, mai-alay sa templo sapagkat siya po yung pinaka first fruit ng isang pamilya. Ano po? Di ba may mga first fruit offering tayo na tinatawag din sa gawain. At si Jesus po yung isa sa first fruit, kailangan po na siya po ay maibigay sapagkat kung wala na rin yung magulang, siya po yung tatayo na pinakahandog sa Panginoon. Para sa buong pamilya na yon. Okay po? So, ganun po ang style nila. 8 days po yon. After nang ipinanganak ay 8 days. Na kung titingnan po natin, mga kapatid, dyan nang galing yung isa sa mga practice natin when it comes to baptism. Na sanggol ay tinadala na sa simbahan para upang lukuban na ng banal na Espiritu. May dedicate na sa Panginoon. Maibigay na yung buhay sa Panginoon. Bagamat sanggol pa lang. So, ganun po ang ginawa kay Jesus. So, sa madaling salita, siya po ay natuli 8 days pa lang. Pwede po pala yun, 8 days pa lang, na. Kasi sa kanila po, ganun, circumcision nila ay, yung pagdededicate talaga ay kailangan tuliin. Sa, sa kaupusan ng Israel. Okay po, so ganun po sila. Kasi hindi ka matatawag na Hudyo kung hindi ka Natuli. ayun. Kaya yung mga kababaihan, nagiging Hudyo sila kapag yung asawa nila ay pag hindi, kaya niyo po. Hindi po bading kapag hindi tuli. Sa kanila ay na hindi ka considered na Hudyo. So ganun ang ginagawa po sa kanila. So si Jesus po ay dinedicate, mga kapatid, Pero yung kagandahan ng dedication na ito, nagpakita ng iba't ibang mukha, mga kapatid, ng buhay ng tao na kung saan ipinapakita naman sa sitwasyon natin ngayon. Hello. Amen. Okay po. Unang ipinapakita dito, mga kapatid, ng gospel natin ay doon sa dedication na pinagkaloob kay Jesus, sa dedication na pinagkaloob kay Jesus, para sa mga Hudyo, ito yung pinakamasayang araw sa kanila. Hello. Ito yung isa sa mga pinakamasayang araw sa kanila na yung miyembro ng pamilya nila ay magiging kabilang sa bayan ng Diyos o matatawag na anak ng Diyos. So, para sa kanila, ito yung isa sa pinakamasaya kasi hindi lang kaligtasang pangkatawan, kundi kaligtasang pangkaluluwa rin. Hello. Amen. So, siyempre, dahil ito ay masayang araw, anong ginagawa kapag masayang araw? Kaya po, anong ginagawa nyo kapag may kasiyahan? Celebrate. Nagse-celebrate. Tama po? Tatawagin mga kapitbahay, tatawagin ng mga kamag-anak, kapamilya. O sandali, invite ko muna kayo, mag-celebrate tayo kasi meron magandang nangyari. Hello. Amen. May salo-salo. Katulad din po ng panahon natin ngayon, na kung saan tayo po ay nakikiselebrate doon sa kapanganakan ng Panginoong
Jesus. Kasi magandang balita yun eh. Ang pangit naman na, uy, pinanganak ang Panginoong Jesus, ang tagapagligtas, tara magmukmok tayo. Di ba? Hindi naman ganon. So, magsaya tayo, magdiwang tayo. Ano, kasi magandang balita yun eh. So, dapat isa yan sa mga sineselebrate natin at ikinagagalak. Although, siyempre, ano yung iba hindi nagse-celebrate ng Christmas kasi wala daw December 25 sa Biblia. Ano? Pero actually, mga kapatid, o sabihin na natin na walang December 25 kasi ang December ay nabuo na lang yan ng ano eh, mga 5th century. Kasi ang originally ang buwan noon ay ano lang, 10 lang. 10 lang. Wala pong January, February ha. Walang January, February. Ang meron March, April, May hanggang December. Ano po? Kaya yung December, DEC, DEC, pang 10. Yung November, Nov, 9, Nona. October, Oct, 8. 8. Kaya po, doon galing yun. pang 7, pang 8, pang 9, pang 10, ang December talaga pang 10th month, ano? Naidagdag na lang sa January, February, naging 12, no? So, hindi pa ayos ang Gregorian calendar noon. Kaya, at syempre, hindi naman Gregorian calendar ang ginagamit sa Bible. Kaya hindi sinabing December 25. Nilagay lang yun ang simbahan para naman magkaroon tayo ng, kumbaga, para buong mundo, iisa yung araw na ipagdiriwang, bugunitay na alalahanin na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak para sa ating kaligtasan. Amen. Ang pangit kasi may ano to yung kanya-kanyang celebration ba? Diba kung yung birthday nga natin parang iisa lang yon. Kaya nyo po, certain. Tapos kung sa Panginoon, although pwede rin namang ipag-celebrate ng dito ng iba't ibang araw, pero maganda yung buong mundo nagkakaisa sa isang araw. So, yun po yun, ano? So, katulad po sa atin, lahat sa buong panig ng mundo nagsi-celebrate. Pero ang tanong, katulad ngayon, pandemic, ano naman ang pang-celebrate? Hello? At yun napapakamot yung iba. Huwag po kayo mag-alala. Kasi ang Panginoong Hesus ay i-dedicate din siya, isang magandang ano rin ito, isang magandang event, bukod siya pinanganak na nga sa sabsaban pa. Eto, mga kapatid, gamitin na lang natin yung word na siya po ay nabaptize. Sa pamamagitan ng tradisyon ng mga Hudyo. Nung sila po ay naghandog sa Panginoon, as sign of their celebration, anong kanilang offering? Mag-asawang bato-bato at 2 inakay na kalapati. Alam niyo po yung bato-bato? Bato, pig. Ano po, pig yun. Kalapati din, pero mas maliit. Pugo. Parang, hindi po, pero parang kalapati rin. Dove and pig yun. Ito yung kalapati at saka bato-bato. Okay po, ano po mas malaki? Manok o bato-bato? Manok. Diba po? Yung iba kahit titignan, kahit ito lang siguro ang pang-celebrate natin, isang lechong manok. Wala tayong lechong baboy. Matuwa ka na kasi mas malaki yung manok sa bato-bato. Sila nga, dadalawa lang bato-bato, kalapati. Kasi wala rin naman talaga. Kuha niyo po, wala rin naman talaga sila. Ang Panginoong Hesus ay hindi naman ipinanganak sa isang marangyang pamilya, kundi sa taong katulad natin na wala din naman talaga. Pero hindi yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang pinapakita dito, na sa kabila ng kanilang, yung sitwasyon ng kahirapan, pinapakita ng Panginoon na handa niya itong tanggapin. Biro niya sa lahat ng babae sa buong mundo nung panahon na yon, si Maria pang pinili, hindi pa yung yayamanin. Kuha niyo po, sa panahon niya ngayon, di ba, uso yung, tawag dito, uso yung sana, makapag-asawa ako ng ng May pera. kasi ang hirap maging mahirap. Tanyo po, yung ganun ba yung isip natin, ang hirap talaga maging mahirap. Lalo na sa panahon ngayon na konting galaw mo, bayad dito, pera. Konting kilos mo, bayad dito. Kanyo po lahat, pera, So, yung panahon din po nila ganun, pero hindi pinili ng Panginoon sa dinami-dami ng babae nung panahon na yun. Sabihin natin medyo may yayamanin naman, merong middle class, ang pinili yung mahirap pa. Amen. So,
pinakita dito mga kapatid na ang Panginoon ay handang yakapin kung ano man yung sitwasyon o kalalagayan ng kanyang buhay. Sapagkat ang pinaka naging dahilan naman kung bakit si Mary ang napili ay dahil sa kanyang puso. Kanya po sa kanyang pagsunod. No? Kahit naman marami kang pera, siyempre naman, kung ang maganda lang sa'yo ay bulsa, di ba? So, hindi rin kalugod-lugod sa Panginoon yan. So, isa po yun. Ang napakayaman ay kay Mama Mary yung puso niya. Grabe, baka presyong ginto. O baka mahal pa sa kahit anong ginto. No? Kaya siya po yung pinili. So, ganun mga kapatid. Yes, they are celebrating. Pero yung offering nila, kasi yung offering naman nila, mga kapatid, yan lang talaga yung kaya nila. Sa kabila nung kung ano man ang meron sila, nagpasalamat sila sa Panginoon. Sana ay magpasalamat din tayo kung ano mang meron tayo sa panahon ito. Amen. Amen. Celebrate tayo ng Pasko, inuulit ko, maaaring yung iba ay imbis na imbis na lechon ang handa, kakanta na lang ng Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Christmas to you. Okay Yun na ang yan. lechon, Kahit tuyo. Masarap kaya Basta yun. healthy ka yung katawan mo. Lechong kawali. Sa kawali din naman kasi niluluto yun. Lechong kawaling tuyo. Gano'n yan. Yung kumbaga, may mga sitwasyon talagang gano'n at hindi natin may iwasan yan. Meron nga iba nagpapasko noodles. Diba? Ay iba nagpapasko ay nagpapaskong tingin na lang. Tutulog na lang. No? Pero bagamat ganun man yung mga sitwasyon ng buhay natin, at mga bagay naman yan na hindi maiiwasan kasi nasa mundo tayo. Wala pa naman tayo sa langit. Amen. Bagamat ganyan yung sitwasyon, dapat pa rin natin ipagpasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, yung buhay natin, kalusugan natin, kalakasan natin. Amen. Pero ang pinakamahalaga sa lahat dyan, mga kapatid, katulad nung kay Mama Mary, at saka kay Joseph, nung inoffer nila si Jesus, at yung anointing ng Diyos ay lumukob sa kanya, ay talagang higit pa yun kaysa sa anumang pwede natin sigurong hangarin sa buhay natin. Na tayo sinasamahan din, ang paglukob sa atin ng malaway na pakpak ng Panginoon ay nariyan. Amen? Amen. Isa pa po dito, na mukha na pinapakita sa atin mga kapatid ay itong buhay ni Simeon, buhay ni Simon, na kung saan, sabi po dito ng mga kapatid, nasaan ka na Simeon? Ayan. May isang tao roon sa Jerusalem ng pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. At sumasa kanya ang Espiritu Santo at hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ay pinangako ng Panginoon. Okay po, sa pinapakita po dito mga kapatid, na-share ko po sa inyo noon, na dahil sa katigasan ng Israel, God has decided to become silent for almost 400 years. Ang tindi noon dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. Kung babalikan natin mga kapatid, yung unang salvation na ginawa sa Israel, sa bayang Israel ay noong panahon ng Exodus, na isinalba ni Yahweh ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. Kanya po? Papunta sa Promised Land. Tanong, gaano katagal yun? Na sila po ay naglakbay papunta sa Promised Land. Alam niyo po kung ilan? Hindi. 40 years. 40 years. Tagal, no? Naglakad. Tagal pa. 40 years. Kayang-kaya naman yan. Sabi nila, kayang-kaya naman na lakbayin yung lugar na yon sa loob lang ng 40 days. Pero umabot sila ng 40 years. Bakit? Ang dahilan ay dahil sa katigasan din ng ulo ng Israel. Ang daming reklamo. Pero tignan po ninyo, noong sila po ay nakarating na sa Promised Land, nakalimot sa Panginoon, naging matigas ulit yung ulo nila, inabot naman ngayon ng 400 years. Oh my God. 400 years po ang pagitan ng Old Testament at saka New Testament. Kaya tignan nyo na lang yung iyak ng mga propeta doon sa Lamentation, sa Panankoy.
Kung nagbabasa po kayo ng Biblia. Hanggang kailan kayo mananahimik, O Yahweh? Hanggang kailan nyo hahayaan ang aming mga kaaway na kami alipinin? Hanggang kailan kayo magpipigil, magtitimpi ng inyong galit? Ano po? Yung nangamatay na lang yung mga propeta na naghihintay na sanay dumating na yun. Hello? Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nung nanahimik ang Panginoon ng 400 years, pinabayaan niya ang Israel. Ang ginagawa ng Panginoon, naghahanap pa rin siya ng mga taong tapat sa Kanya na naghihintay na gawin ang pangako ng Diyos. At isa sa mga pinapakita dito, mga kapatid, na matyagang naghihintay, si Simeon. Hello? Amen. Bagamat marami na sa mga Israelita nung panahon na yun ay hindi na umaasa na mangyayari pa yung pagdating ng Messiah, no? Doon po pala sa loob ng 400 years, sa totoo lang, nabura ang Israel sa mapa. Nabura. Kasi sa tindi ng galit ng mga nanakop sa kanila, kasi matatapang ang mga Israelita. Galing sila sa mga sunod-sunod na victories, at pinagmamalaki nila si Haring David. Na sa galit ng mga sumakop sa kanila, ang ginawa, mga kapatid, inoccupy ng mga mananakop yung buong Israel, tapos lahat ng mga residente doon, mga nakatira doon, pinagtatapon sa iba't ibang lugar. Hello? Amen. So sila po ay kalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kung tutuusin, mga kapatid, mas marami pang Pilipino sa panahon ngayon kaysa sa mga Hudyo. Okay po? So, ganun ang nangyari. Noon pa lang, ganun ang nangyari sa kanila. Pero, bagamat ganun ang nangyari sa kanila, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At ito nga, na si Simeon, dahil siya po ay, laging nakikipag-communicate sa Panginoon, lagi siyang nananalangin, na answered prayer siya. Hello? Na kinausap siya ng Diyos, sabi niya, huwag kang mag-alala, Simeon. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita yung pinangako ko sa iyo. Pinangako ko sa Israel. At nung nakita na niya ang Panginoon, ay nagpasalamat na siya. Basahin natin yung kanyang pasasalamat. Sabi niya, punin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pinangako. Iyamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas at inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tanglaw sa Israel at magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel. Ayan. Liwanag ito na tatanglaw sa mga hintil, no? At magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel. Okay po? So, ano naman ang pinapakita dito na mukha, mga kapatid? Oo, nagsasuffer noon ang Israel, pero may mga tao pa rin hindi sumusuko sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. So, sa atin po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, alam natin na medyo, oo nga naman, hindi rin naman natin maitatanggi na marami sa mga tao ngayon yung tila baga parang nanlamig sa kanilang pananalig sa Diyos. Hello? Amen. No? Marami rin mga tao na sa panahon ngayon para bang hindi na nila pinagtutuunan gaano ang mga bagay na mas mahalaga sa buhay. Andiyan pa po kayo? No? Amen. So, sa kabila nun, mga kapatid, tayo na nasa gawain na ng Panginoon, paalala lang, pakikalabit mo yung katabi mo sa mga kapatid, manatili tayong mainit sa Panginoon. Manatili tayo mainit sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi ang hirap nga naman kapag tayo ay nanlamig. Isa sa mga paraan upang manatiling mainit, tayo po ay laging magsama-sama. Hello? Amen. No? Tayo po ay laging magsama-sama. Parang lang yan no? Yung isang magandang illustration diyan, kailangan na kailangan may nagbabaga pa rin yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. And speaking of baga, yan. Ewan ko po kung meron sa inyong magbabarbecue itong December, O sa New Year, baka merong magbabarbecue sa inyo. Sana. Pag-ihaw ng gano'n, no? Akala mo, bangus, isaw pala. Ganun ba? Okay po, di ba pansin nyo? Kapag yung uling magkakasama tapos pinapaypay, ano pa nangyayari? Yung baga tuloy-tuloy. Kung kukuha po kayo ng isang uling doon tapos ihiwalay nyo, nagbabaga pa rin ba?
namatay. Nagbabaga pa rin, pero habang tumatagal, Mahina na, mamatay. nawawala yung baga. Nawawala yung init. Kaya isa po yun talaga isa sa mga paalala sa atin. Oo nga, mga kapatid, na pwede naman tayo minsan humiwalay, laylo muna ako, o kaya busy muna ako sa ganitong bagay, hindi muna ako gaano dyan, hindi muna ako makikisama. Pero papansin mo, habang tumatagal, lumalamig. Nawawala yung baga. So isa po yan sa mga paalala sa atin na bagamat tayo nga po ay may social or physical distancing na nangyayari mga kapatid, pero yung distansya, yung connection ng mga puso natin, bahan niyo po ng mga buhay natin, hindi dapat magkakalayo kung may distansya. Hello? Amen. Baka kapag nagka-problema bigla tayong matuksok ng kaaway. Tignan mo, nag-iisa ka na lang. You are so lonely. At dahil mag-isa ka na lang, alam mo na gagawin mo. Maghalungkat ka dyan. Ng kung ano. Paano po, ayaw nating dumating sa ganon, mga kapatid. Ano gusto natin na bagamat may mga kinakaharap tayo sa buhay natin, yung iniisip, hindi ako nag-iisa, kasama ko si Lord. At di ako nag-iisa kasi may mga kapatirang nagpipray sa akin. Amen. Iyan ang kagandahan. Amen. So wag po tayo makakalimot na manalangin. Ikatlong mukha mga kapatid na pinapakita dito ay yung buhay ni Ana. Ana na anak ni Fanuel, hindi Ana Fagel. No? Ana na anak ni Fanuel. Ano? Na mula sa lipi ni Asher. Oh, dito pa si Asher. Okay po. So si Ana, mga kapatid, sabi po dito, siya po ay matagal ng balo. 7 years lang silang nagsama ng asawa niya, tapos nabalo na siya. Ngayon, 84 years old na siya na nung panahon na yun na dinala sa simbahan or sa templo si Jesus. Ano po? At base sa kanyang story, mula nung nabalo siya, tila baga pinili niyang magpakamadre. Ano yun? Araw-araw simbahan, bahay simbahan, bahay simbahan, bahay simbahan. Ano po? So, 7 years mula nung nabalo siya. Ngayon, 84 years na siya, 84 years old na. Tingin nyo ilang taon na siya nung taong simbahan. Diba sobrang tagal na? Mahabang buhay yun, no? Habang buhay na siya po ay nagpupunta sa simbahan. At hindi lang siya nagpipray, siya rin po ay nagpa-fast. Nag-aayuno din siya. So, dalawa yung kanyang ginagawa. At isa rin siya sa mga naghihintay sa Panginoon, mga kapatid. At ang kagandahan dito, mga kapatid, ipinapakita sa buhay ni Ana. Bakit kaya binanggit na 7 years pa lang nabalo na siya? Ito po kasi yun, sa Israel, nabanggit ko na rin po sa inyo. Pag balo ka na, medyo tagilid na buhay mo. Pag wala nang nag-asawa, wala nang nakipag-asawa sa'yo, bye-bye. Hello? Kasi una sa lahat, mga kapatid, ang lalaki ang may karapatan sa pamilya noon. Kaya po kayo? Kasi sila ngayon, ano po? May gaganunin ba sa babae? Wala na. Wala. So, dahil walang nagaganon sa babae, wala silang karapatan sa anumang benefits. Ang sakit, di ba? Ganon ang mahirap doon sa kanilang tradition. Kaya mula nung nabalo siya, mga kapatid, sa madaling salita, naputulan na rin siya ng pag-asa sa buhay. Wala na rin siyang tatakbuhan, wala siyang asawa. At siguro sa loob ng 7 years, baka wala pa siyang anak. Kung wala siyang anak na lalaki, wawa naman siya. Kaya anong ginawa niya? Sa kawalan ng kanyang pag-asa, saan siya nagpupunta lagi? Sa simbahan. Maganda yan. Di ba? Amen. So yan po yung paalala din sa ating mga kapatid. Sa mga sitwasyon ng panahon natin ngayon, isa sa wag nating kalilimutan, magpunta tayo sa simbahan. Amen. Bukod sa wag tayong malungkot, ipagdiwang pa rin natin ang buhay natin kahit bato-bato lang. Wala naman tayong bato-bato dito, nakalapati. Hindi na lechon dito. Uso ngayon, lechon rabbit daw. Ewan ko meron dito. Kasi mahal daw yung lechon baboy. Okay po, pinaliit, rabbit. Ewan ko kung basta ganun. Bukod sa ipagpasalamat natin sa Panginoon, yung buhay natin, ipagdiwang pa rin natin. Bukod sa huwag tayong makakalimot na magsama-sama. Ikatlo, huwag tayong makakalimot na pumunta sa simbahan. Magdasal tayo. Amen. Katulad ng ginagawa niya, biro niyo, mula nung pagkabata niya hanggang naging 84 years old na siya, saan siya tumatambay? Sa simbahan.
Mas magandang tumambay siguro sa simbahan at makipag-usap kay Lord kaysa tumambay sa ibang bahay at pag-usapan yung buhay ng iba. Chismosa. Magchichismis. Sa halip na umayos araw mo, problema ka pa. Matamay pa yung problema ng iba. So, ganun po mga kapatid, ano? Nawa, itong Pasko, ano, we encourage you na sana ay huwag tayo makalimot na pumasok uli sa simbahan. No? Amen. Maganda kung maisama natin yung mga mahal natin sa buhay. Although, syempre, kailangan pa rin i-practice yung social distancing, pero ang pinakamahalaga doon, mga kapatid, ay tinatanaw natin sa Panginoon, ng utang na loob, lahat ng bagay na Kanyang ginagawa sa atin. Amen? So, yun lang po, mga kapatid, no? Magalak, magsama-sama, magsimba, no? At lahat ng yan ay napagbubuklod sa salitang pananalangin. No? Hindi ka magiging masaya, hindi tayo makakapagsama dito at hindi ka makakapagsimba, hindi tayo marunong manalangin at tumawag sa Panginoon. Amen? Simba, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. At tayo po ay tumayo na sa oras na ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Amin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya na kami po ay patuloy mong niyayakap ng iyong pag-ibig, ng iyong habag. Patuloy kaming umaasa, O Diyos, na patuloy nawa na mapuno ang aming mga puso ng kagalakan. Mapuno ang aming mga puso ng iyong pagmamahal, maging matatag kami sa aming pananampalataya, at huwag nawa kaming makalimot, Panginoon, na maging masaya. Huwag kaming makalimot na magsama-sama, Panginoon. At huwag kaming makalimot na magsimba at alalahanin ka sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pong pagsasakripisyo sa bawat isa. Dalangin namin itong araw ng Pasko, maasa kami, Panginoon, sa iyong biyaya at habag, na patuloy mo ngang pagpalain ang bawat isa sa amin. Patuloy pa rin kami naniniwala at umaasa, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, sapagkat ikaw ang Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang siyang may likha ng langit at ng lupa. At anuman, Panginoon, ang iyong naisip, ito po ay magkakaroon ng kaganapan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, mas pinipili namin na sa iyo ay magtiwala. Mas pinipili namin, Panginoon, na tignan ang iyong mga magagandang plano sa buhay namin, kaysa sa mga present na sitwasyon na maaaring nararanasan namin sa aming buhay. Pinagpapasalamat namin na ikaw, Panginoong Hesus, ang siyang nagligtas sa aming buhay. At pinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang mga tao na patuloy mong ginagamit upang magsilbing gabay, magsilbing inspirasyon sa aming buhay na magtiwala sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, amin din pong ipinapanalangin ang mga personal request ng bawat isa sa amin. Pero sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Lina, Panginoon, kanyang asawa si Brother Jimmy. Lord, i-bless mo po ang aming kapatid na ito, si Brother Jimmy, o Diyos, sa patuloy na magkaroon ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan. Gayon din po kay Sister Lina, Panginoon, sa kabila ng kanyang edad. I-bless mo po siya ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, Panginoon. Palain din ang kanyang mga apo at ang kanyang mga anak, manugang, Panginoon, maging ang kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Gayon din po kay Sister Rose, o Diyos, sa kanyang anak si Daniel at saka si Frances. Lord, bless mo rin po sila sa kanila pong mga personal na kahilingan, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kayo po ang siyang magproteksyon, mag-ingat sa kanila. Na bagamat tumatayo, Panginoon, na single parent Sister Rose, ay patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ay pagkalaw sa kanyang kalakasan. Gayon din po, Panginoon, kay Sister Jen, sa kanyang mga anak, Panginoon, si Domingo, si Jeline, Panginoon, patuloy na i-bless, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Patuloy, Panginoon, na ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, at patuloy na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa iyo. Sa pagdiriwang ng Pasko, alam namin walang imposible, Panginoon. Kayang-kaya niyo kami, Panginoon, na ingatan at yakapin ng pag-ibig ninyo. Gayun din, Panginoon, Sister Queenie, Panginoon, i-bless mo pong aming kapatid na ito, Panginoon, salamat sa pagbubukas ng kanyang tahanan upang maganap ang gawain dito. I-bless mo po, Panginoon, kanyang mga anak, Panginoon, maging ang mga anak niyang malalayo sa kanya, Lord, ingatan niyo po sila, pagpalain, ilayo sa gawa ng kaaway, Panginoon, at patuloy nawa sila makayin pabalik sa inyo, Panginoon. We are praying, O God, na patuloy mo, O Diyos, na pagpalain din Sister Queenie, O Diyos, sa mga
lugar na kanyang pinupuntahan sa kanyang paghahanap buhay, sa mga taong kanyang nakakausap. Patuloy mo po siyang ingatan, Panginoon, mula sa sakit, O Diyos, at patuloy din na pagpalain ng kanyang mga customer. Saan mo siya dalhin, Panginoon, sa ilukuban ng iyong banal na dugo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, at patuloy mo pong i-bless ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Alam niyo po, Panginoon, marami kaming pangangailangan, marami kaming kahilingan, ngunit higit ninyong nalalaman kung anong mabuti sa bawat isa sa amin. Kaya naman patuloy po namin ipinapanalangin, Panginoon, na kumilos ka nawa sa aming buhay. Dito rin po, Panginoon, sa Dominican, we are praying, Panginoon, ang barangay, ang kapitan, mga kagawad, Panginoon, sa kanilang patuloy, O Diyos, na pangangalaga dito sa Dominican Hill Mirador, Panginoon. Lord, patuloy naman na maging maayos, Panginoon, ang kanilang kalalagayan. Maging ang syudad ng Baguio, Panginoon. Yes, Lord. Sa tumataas na kaso, Panginoon, ng COVID, we are praying, Panginoon, for your divine intervention, Panginoon. At maging sa buong Pilipinas na rin. Para na rin lang sa mga kababayan namin talagang hirap na sa sitwasyon, Lord. Have mercy on the Philippines, Panginoon. Have mercy on us at patuloy nawa, Panginoon, na patuloy mong ipaalala sa mga tao na dapat magbalik loob at magtiwala sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, sama-sama po kaming mananalangin ng pagtitiwala sa inyo. Yes, Lord. Siyang naghahangad ng pagbubuklod ng kataas-taasan at At nananatili sa kanyang iyong mga pangyarihan. makapagsasabi Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Huwag huwag katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw iligtas niya sa panganib sa umang napitan. at At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabing na bakbakan. At sa kalinga niya ay titiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni saan pa mang darating na salot pagkagat ang dilim, di ka matatakot. Mga araw kung dumating, kahit na mabuhal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay naging 10,000, di ka matatakot. Tiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa nanonood yung mamasdan. Yaong masasama na kitang pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggal. At ang pinili mo mag-iinot sa iyong kataas-taasan. Di mo abutin kay mapahamak at walang darata. Kahit anong uling mapaghihirap sa iyong tahanan. Sususuin niya ang anghel silang susubayban. Kahit saan dako ikay maparaon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas. Nang hindi masaktan, mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, sa babagsik. Di ka maano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumaylay ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paralangan. Sila'y bibigyan ko't dalang sipagaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatahoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salata ilog at nito. Maaaring palaganapin ko sa baon ng salot. Ngunit sa dating bahay ko na ako pinili ay nagpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Ilindin ko sila, pag-awarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasagalan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Salamat, Yahweh ang Shaddai, at patuloy ka nawang papurihan at pasalamatan sa amin. Amen. Amen. Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pasalamat pa po ng Yahweh ang Shaddai. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
kasama